Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi nyo ng magandang gabi. Yan, magandang gabi sa mga nasa balcony. Yun, ang mga nasa labas, kaway naman dyan. Naririnig nyo ba ako? Ayan, buhay na buhay. Yung mga nasa orchestra, rinig na rinig ba ako dyan? Nainip na ba kayo? Hindi. Okay, hindi kayo pwedeng mainip. Pag nainip, walang matatanggap. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Unang simbang gabi. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakaisa ka na. Dagdagan mo. Apaw na apaw tayo, no? Naku, grabe. Paano kaya ito bukas? Paano kaya ito sa bakakalawa, no? Pero ganun pa man, masayang masaya tayong lahat sapagkat unang simbang gabi. At nais kong simulan ang ating pagninilay sa aking kwento. Ang aking kwento sa gabing ito ay tungkol sa isang buntis na leyon. Anong kasarian ng leyon? Napaisip pa si Macho, hindi nakasagot. Ang aking kwento ay tungkol sa isang buntis na leyon. Anong kasarian ng leyon? Duda ka ba? Nilito ko lang no? Isang araw, itong buntis na leyon ay nanganak. At sa kanyang panganganak, sa kasawiang palad, siya'y namatay. Naiwan, nag-iisa ang kanyang sanggol na leyon. Dahil bago sa mundo at walang kaalam-alam, napadpad ang sanggol na leyon sa isang grupo ng mga tupa. Kinupkup siya ng isang pamilya ng mga tupa at dinala sa mga grupo ng tupa. Dahil napasama ang sanggol na leyon sa mga tupa, lumaki ito na kagaya ng mga tupa. Kumakain ng damo, kumikilos na parang tupa. Pero hindi siya tupa. Lagi siyang kinakantsawan ng mga iba pang tupa dahil iba ang tunog niya at iba ang itsura niya. Pero dahil kinalakihan niyang siya'y tupa, alam niyang siya'y tupa. Isang araw, may sumugod na leyon sa lugar ng mga tupa at inatake ang lahat ng mga tupa. Nagtatakbo ito at tumakbo rin ang batang tupa.
pinagtanggol ng batang leyon na nagpaparang tupa ang kanyang mga kasamahang tupa at pinaalis ang galit na leyon. Sinabi nito, hindi ka bagay sa lugar na ito. Hindi ka nabibilang sa lugar naming mga tupa. Ngunit binalikan siya ng galit na leyon. Sinabi ng galit na leyon, ikaw ang hindi bagay sa lugar na iyan. Hindi ka katulad nila. Hindi ka tupa. Dahil kinalakihan ng batang leyon na siya'y tupa, hindi ito naniwala. Kaya dinala ng galit na leyon ang batang leyon sa isang ilog at ipinakita sa kanya ang kanyang mukha. At doon nakita ng batang leyon na hindi siya tupa. Siya'y katulad ng isang galit na leyon. Mga kapatid, minsan kailangan nating maging mulat sa kung sino tayo para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin at hindi tayo maiwan sa dinidikta o sinasabi sa atin ng iba. Ito po ang nais puntuhin sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Nang sabihin niya, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama ay siya kong ginagawa. Malinaw kay Jesus kung sino siya. Dahil siya'y anak ng Diyos Ama, kaya't ang kanyang ginagawa ay ang nais ng kanyang Ama. At dahil siya'y Diyos, ang kanyang ginagawa ay makadiyos. Ganon din si Juan. Malinaw sa kanya kung sino siya. Hindi siya ang liwanag, kundi tagapaghanda lang ng mga tao sa darating na liwanag. Hindi siya ang Mesiyas. Tagapaghanda lang siya sa darating na Mesiyas. Parehas si Jesus at si Juan na namuhay hindi ayon sa kung ano ang sinasabi ng mga tao sa kanila, kundi ayon sa kung sino talaga sila. Hindi sila nagpapanggap dahil malinaw sa kanila ang kanilang kasinuhan. Ito ang madalas hindi malinaw sa tao. Kaya naliligaw, hindi alam ang kasinuhan. Tanungin mo ang katabi mo, sino ka ba? Yan. Yung mga ligaw, hindi nila alam ang kanilang kasinuhan. Ang isang estudyante na hindi malinaw sa kanya na siya'y estudyante, madalas naliligaw. Di ba? Kaya hindi nakatapos ng pag-aaral kasi hindi malinaw na siya'y estudyante. Estudyante pero makikita mo nasa rekto. Anong ginagawa doon? Pag hindi malinaw sa'yo kung sino ka, ikaw ay maliligaw. Ganon din ang pagiging magulang. Ang magulang dapat kumikilos ng isang magulang. Hindi ka na binata. Hindi ka na dalaga. Kaya kung meron kang nakikitang magulang dyan, this oras ng gabi, pagala-gala pa, tambay pa ng tambay, ay, hindi yan magulang. Meron ba kayo nakikitang ganon? Tingnan mo ngayon katabi mo, yan ba yung nakikita mo? Gabi na, nasa labas pa, no? Nakikipag-inuman pa, nakikipag-chismisan pa, no? Hindi ka na dalaga, hindi ka na binata, isa ka ng magulang. May iba naman namumuhay ayon sa dinidikta ng iba. Sinabi ng iba, wala kang mararating. Kaya anong ginawa? Hindi na nagsikap. Walang narating. Sinabi ng iba, hindi ka magaling. Kaya hindi nilabas ang galing.
Kung minsan ganun, ano? Kaya mag-ingat tayo sa sinasabi natin sa iba dahil maaring matanim yon sa isip nila. Sa panahon ngayon, dahil sa hirap ng buhay, ang dali nating kalimutan ang ating kasinuhan. Ang dali makalimutan na ikaw ay lingkod bayan kapag kaharap mo pera. Kapag kaharap mo bilyong-bilyong pera, nalilimutan mong ikaw ay lingkod. Hindi ka magnanakaw. Kaya wag mong kunin yan. Unless alam mong magnanakaw ka at hindi ka lingkod. Ang dali makalimutan na ikaw ay isang ama kapag napadaan ka sa inuman, di ba? Ang dali makalimutan na ikaw ay isang ina kapag napadaan ka sa bingguhan. Hello, sa mga nagbibinggo dyan. Nagsaing na ba kayo? Di ba minsan ganun, no? Nalilimutan mo na ikaw ay nanay. No? Kapag malapit ka ng mamuro, no? Mamaya na, no? Hindi pa ako nananalo eh. Ha? Kahit walang isaing, basta manalo sa bingo, okay. Hindi ka na dalaga. Magulang ka na. At ito yung magandang paalala sa atin ng ating mga pagbasa, ang ating kasinuhan. Ngayong gabi, ating susuotan ng sutana ang ating mga bagong lingkod ng altar. Palakpakan nga natin sila. Ipapakilala ko po sila sa inyo. At mamaya, sa inyong pagsusuot ng sutana, kinig. Yang sutana na yan, nawa magpaalala sa inyo na kayo'y lingkod ng simbahan. Kaya huwag nyo yan dudungisan. Hello? Huwag nyo yan dudungisan. Tignan nyo itong mga nakakatanda ninyong mga altar server, di ba? Ang dudungis. Huwag niyong gagayahin yan. Yang susuotin yung sutana, itim yan. Pero yung panglabas, puti. Baka naman ngayon ko lang makitang maputi yan. Tingnan niyo itong mga nakakatanda ninyong ang kukutim na ng suot, di ba? Paalala yan. Paalala yan sa inyo na huwag dudungisan. Natot ako, kahit pare, araw-araw nagsusuot ng sutana. Ito'y puti, ibig sabihin, paalala sa akin na huwag kong dudungisan ang aking pagkapare. Yang sutana, magpapaalala sa inyo na kayo'y lingkod ng simbahan. Kaya, yung mga nasa labas dyan, tignan nyo itong mga mukhang ito yung mga mukha ng mga bata. Kapag narinig yung nagmumura ang mga ito, sumbong nyo sa akin Kapag nakita nyo nakikipag-away dyan sa labas, sumbong nyo sa akin. Kasi hindi yan ang iyong kasinuhan. Susuotan ka ng sutana, maging paalala sa iyo yon na ikaw ay lingkod ng simbahan. Yung mga magulang, tinatawag kayong nanay at tatay. Paalala yan na kayo'y magulang. Dapat nagigising Pag tinatawag na, Nay, wala pang kanin, umuwi ka na. Tay, wala akong pang-project, bigyan mo. Magising ka. Tatay kayo. Mga magulang, susuotan nyo ng sutana ang inyong mga anak. Paalala yan ng inyong mga anak ay lingkod ng simbahan. At paalala din yan sa iyo na kayo'y may anak na naglilingkod sa simbahan. Nakakahiya naman kung ang anak ay naglilingkod, ang magulang hindi nagsisimba. Hello? Ayun lang. No? Sabi nyo, anak, ba't ka ba naglingkod? Dinamay mo pa ako. Nakakahiya yun. Paalala yan na ang inyong anak ay naglilingkod na sa simbahan, kaya nararapat lang kayo'y namumuhay ng may anak na naglilingkod sa simbahan. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin, imulat ang mata, tumingin sa liwanag,
Sino yung liwanag? Si Jesus. Kapag sa Kanya tayo tumingin, makikita natin at makikilala natin ang ating tunay na sarili at hinding-hindi tayo maliligaw. Amen? Amen.